Para makapag-update, mag-add or delete ng ating SSS beneficiary, mangyari lamang na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar at ihanda ang mga sumusunod na requirements for updating. Para sa pag-update ng beneficiaries po, kung asawa, maghanda ng marriage contract or marriage certificate. Kapag anak ang idadagdag, maghanda ng birth certificate or baptismal certificate. Yun lamang po ang kailangan. Kapag adopted child naman po, maghanda ng decree of adoption. So for deletion or pagtanggal ng previously reported dependents, kapag ito ay inyong asawa, death certificate kung ito ay patay na. Kapag kayo naman ay hiwalay na, certificate of divorce po ang kakailanganin. Kapag ang previously reported beneficiary naman ay inyong magulang at patay na, death certificate din po ng inyong parents ang kakailanganin. Mag-fill up ng E4 form or etong member data change request. Ilagay ang SSS number, date of birth, TIN number, name, address, mobile number at ang email address. Dito sa lower part ng form, hanapin ang letter I, i-check ang box updating of beneficiaries. So dito po ilagay ang pangalan ng inyong mga idadagdag or itatanggaling beneficiaries, last name, first name, middle name, and then yung relationship to the member, date of birth, and then i-check po natin kapag ito ay new or additional. So kapag kayo naman ay magtatanggal ng beneficiaries, ilalagay pa rin naman ang last name, first name, middle name, relation to the member, and then date of birth, and then ang i-check naman po natin ay ang box na mayroong nakasulat na deletion. So kung ang inyong beneficiary ay more than 3, dito po sa page 2 ng ating E4 form, mayroon pa pong additional space para makapagdagdag tayo ng mga beneficiaries. Same format and same details din lang naman po ang ilalagay natin dito. And then, bago po natin isubmit ang ating form, kailangan nating tapusin fill upan dito sa page 2. Maglalagay ulit tayo ng SSS number, printed name, signature, and yung date kung kailan natin isasubmit ang form na ito. So, i-attach na po natin dito sa E4 form yung mga requirements na kailangan nating i-attach, yung marriage contract, yung birth certificate, or kung anumang corresponding requirements ang kailangang i-attach dito sa ating mga beneficiaries po. Isang copy ay kukunin ng SSS, and then ang isang copy naman po ay ibabalik sa inyo na mayroong stamp date na receive ng SSS po.